Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang ating Bombo Network News at ngayon ay Abril 14, 2017. Sa ulo ng ating mga balita, flood alert dun sa Mindanao, terminated na pero mga pag-ulan, posibleng magpatuloy pa ayon sa Pag-asa. Ang China may reaksyon naman sa pag-atras ni Pangulong Duterte sa pagbisita dun sa Pag-asa Island. At mamaya mga kaibigan, kukuha tayo ng update kaugnay sa iba't ibang aktibidad sa buong kapuluan, kaugnay ng obserbasyon sa Biyernes Santo. 25 katao naman na rescue doon sa paglubog ng bangka sa Ilocos Norte. At sa ating balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump tiniyak ng handa umano sa panibagong missile test ng North Korea na itataon pa man din sa birthday ng founder na si Kim Il-sung. Sa ating balitang pampalakasan, world's number 4 Roger Federer kailangang lumiban sa iba pang torneo dahil aminadong pagod na ang kanyang katawan sa paglalaro. Bago sa detalye, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Mga kaibigan, aabot sa 25 pasahero ng isang motorbangka ang nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard Station doon sa Corimao, Ilocos Norte. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumubog ang nirentahang bangka ng isang Regan Carter dahil sa malalaking alon sa bisinidad ng Dos Hermanos Island. Sakop po ito doon sa may Pagudpod, Ilocos Norte. Bagamat nailigtas ang lahat ng sakay ng bangka, arestado naman ang kapitan ng nasabing sasakyang pangdagat na si Domenador Pasyon dahil sa paglalayag ng walang sapat na clearance mula sa Philippine Coast Guard. At mga kaibigan, sa atin pong ulat panahon, nagbabala ang Pag-asa DOST sa maaari pang pagbuhos ng malalakas na ulan kahit terminated na ang flood alert na pinairal kaninang madaling araw dun sa rehiyon ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy pa ang ulan sa Visayas at Mindanao habang papalapit ang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 575 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kaninang madaling araw nga mga kaibigan ay nakapagtala ng higit sa karaniwang buhos ng ulan doon sa Davao Oriental, gayon din sa Surigao del Sur, pati na sa Agusan del Sur, habang aasahan din ang ulan sa Compostela Valley, Davao del Norte, Davao City, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Surigao del Norte, kasama na ang Dinagat Island at North Cotabato, pati na ang South Cotabato. Ang mga lugar na nabanggit ay apektado ng papalapit na low pressure area. Sa ngayon ay mahina pa rin ang naturang namumungsama ng panahon at maliit pa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Pero kung sakasakali na ito ay tuluyang lalakas ng 45 kilometers o pataas, ay bibigyan ito ng local name na Bagyong Krising na magiging ikatlong sama ng panahon para sa taong 2017. Samantala, ang China ay may reaksyon daw dun sa pag-atras ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang planong pagbisita at pagtirik ng watawat ng Pilipinas dun sa West Philippine Sea. May report si Bombo Gerald Ulip. Naniniwala Bombo Dennis ang bansang China na mas bubuti pa ang relasyon ng Pilipinas matapos kanselahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang planong pagpunta sa Pag-asa Island para umunoy maglagay ng bandila ng bansa. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lu Kang, nakikita nito ang mas maganda pang relasyon ng Pilipinas at China kasunod ng pagkansela ng Pangulong Duterte sa pagdalaw nito sa disputed West Philippine Sea Island. Ayon kay Lu, ang hakbang ni Duterte ay magiging daan para maresolba ng maayos ang gusot sa mga pinag-aagawang isla. Kasabay nito, hinimok din ng Foreign Ministry spokesperson ang dalawang bansa na magtulungan para parehong makinabang ang mga mamamayan ng China at Pilipinas sa mga naturang isla. Naniniwala rin si Lu na ang gumagandang relasyon ng dalawang bansa ay magbubunga ng kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon. Baalalang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo na balak nitong pumunta sa Pag-asa Island kasabay ng pagdiriwang
ng ika-190 na taon ng Philippine Independence Day sa Hunyo 12. Pero pag harap nito sa mga Pinoy sa Riyadh, Saudi Arabia ay binawi nito ang kanyang naunang pahayag para daw mapanatili ang magandang relasyon ng Pilipinas sa bansang China. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, may istulang inialay daw nitong si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang isang misa para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Kasabay ito ng tradisyonal na washing of the feet kagabi ay nagsagawa ho ng iba pang mga aktibidad. Kabilang sa mga hinugasan ng paa nitong si Tagle ay ang dating mga adik, kamag-anak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing at mga police officers at government officials. Sinabi ng Arsobispo sa kanyang homily na may mga nalulung umano sa illegal na droga at ngayon ay nagsisikap pa sa tulong ng Diyos at ng kapwa na makapagmalasakit. Mayroon din umanong mga nakakulong na dahil sa maling ginawa at nagbago sa tulong na rin ng may kapal. Kasabay nito, naniniwala si Tagle na matutulungan ng mga barangay officials, PNP at iba pang mga otoridad ang mga nalulong sa bawal na gamot na magbagong buhay kahit ang dahil daw ang bawat buhay ay mahalaga. Sa isang statement na inilagay pa sa official website ay hinugasan ng paa ni Cardinal Tagle ang paa ni na Joanna Vivencio at Joseph Ginto na parehong kamag-anak ng biktima ng war on drugs. Si Dr. Erwin De La Rosa ay kasama rin sa naturang mga hinugasan ng paa, pati na si Maria Victoria Grande mula naman sa panig ng gobyerno o mga government employee. Ang kasama pa sa hinugasan ng paa ay isang PO1 Florence Gumilab at PO2 Johnny Acebes mula naman sa hanay ng pambansang pulisya. Gayon din itong volunteers na sina Jacqueline Portugal at Dominic Portugal, mga drug surrenderies na sina Alison Salonga at George Mamanggon at mga rehabilitated addicts na sina Bong Lasso at Ferdy Santos. At kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng homily ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Lahat po tayo may maruming paa. Wala sa atin dito na dapat nagmamalinis. Lahat tayo naputikan, naalikabukan, nasugatan, nadapa, natapilok. Lahat tayo nangangailangan ng paghuhugas ng paa mula kay Jesus. Ang atin pong huhugasan ng mga paa, may mga nalulon sa illegal na droga. Ngayon ay nagsisikap sa tulong ng Diyos at ng kapwa na nagmamalasakit, makatawid na bagong buhay. Meron po tayong huhugasan ng paa na nakulong na dahil sa mga maling ginawa. Pero ngayon ay nakatawid at tinutulungan ng iba na nagkamali na makatawid din sa bagong buhay. Naranasan nilang hugasan ng kanilang paa. Ngayon, sila naman ang tumutulong para magbagong buhay ang mga nasa piitan. Meron tayong huhugasan ng paa. Ina na ang anak ay napatay. Napakasakit na paglalakbay. Tiniguyan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa kanyang homily doon sa tradisyonal na paghuhugas ng paa. Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Tunguhin natin mga kaibigan ang bahagi ng Iloilo sa issue ho ng Abu Sayyaf na umano ay humihina na ang puwersa. Ay sinasabi ng militar na malaki daw ang epekto ng pagkakapatay sa sub-leader nito at may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang militar na lalong magkakawatak-watak ang grupo ng Abu Sayyaf kasunod ng pagkamatay ng sub-leader nito na si Muammar Ascali o Abu Rami sa engkwentro sa Bohol kamakailan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, sinabi ni Philippine Army spokesman Lieutenant Colonel Ray Chungson na malaking dagok ang pagkawala ni Abu Rami sa bandidong grupo. Nabatid na ang grupo ni Abu Rami ang itinuturong nasa likod ng pamumugot ng ulo ng mga dayuhang hinostage ng Abu Sayyaf. Ayon pa kay Chungson, ang pagpasok sa Bohol ay desperate move ng Abu Sayyaf
Humihina na raw kasi ang puwersa nito kaya lumalabas sa Mindanao at paghahasik ng karahasan sa ibang lugar sa bansa. Bunsod aniya ito ng pressure sa patuloy na operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Nabigo rin ayon kay Lieutenant Colonel Chungson ang Abu Sayyaf na ma-anticipate na nabasa ng militar ang galaw ng mga sa pamamagitan na rin ng pagbigay ng impormasyon ng mga mamamayan ng Bohol kaya hindi natuloy ang balak sanang magsagawa ng kidnapping sa lalawigan. So isa ini sa dako nga katunaan nga ang ilang grupo disorganized, kaya pangita sila sa ibang lugar kundi kung may chance sila is to grab it and continue their motive. So we expect na maging organized na yung grupo. Si Lieutenant Colonel Ray Chungson sa panayam ng Bombo Radio. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Chama Blanco Hover. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! May aksidente ho nangyari doon sa lalawigan ng Camarines Sur kung saan yung 14 na pasahero ay nasugatan pero ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Naga. Nasa mabuti ng kalagayan ang 14 na katao matapos na maaksidente ang kanilang sinasakyang pampasaherong van sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na binabaybay ng van na minamaneho ni Joseph Duliero ang kahabaan ng kalsada sa barangay Alanaw sa naturang bayan nang bigla na lamang umanong pumutok ang dalawang gulong sa likuran na bahagi ng sasakyan. Dahil dito nawala ng kontrol sa manibela ang driver na nagresulta sa pagbaliktad ng nasabing van. Nagtamo ng sugat sa kanilang katawan ang 14 na pasahero ng van na kaagad namang itinakbo sa ospital. Nabatid na mula sa bayan ng Daet, Camarines Norte at patungo sana sa lungsod ng Naga ang nasabing pampasaherong van. Pansamantala naman ay kinustudiya ng mga otoridad ang driver ng van habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa pangyayari. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Lipat naman tayo doon sa lalawigan ng Benguet mga kaibigan dahil nagkaroon din ng aksidente kung saan ay natabunan ho ng gumuhong lupa yung isang pampasaherong van. Alamin natin ang sitwasyon sa report ng Bombo Radio Baguio. Nananatili pa rin sa paggamutan ng driver at 10 pasahero ng natabo ng van sa Campo Antuba, Benguet kahapon. Nakilalang driver na si Joseph Alice na residente ng La Trinidad, Benguet, habang ang mga pasahero ay sina Mercedes Bravo, 53 anyos, si Priscilla Mayume, 20 anyos, Lina Jacob, 32 anyos, Vanessa Mayume, 30 anyos, Julian Lajong, 20 anyos, Ronely Piguera, 20 anyos, Belinda Galiste, 19 anyos, Clifford Leonchon, 18 anyos, Juven Besa, 33 anyos, at si Vilma Leonchon, 44 anyos na pawang residente ng lungsod ng Baguio. Batay sa investigasyon, 18 katao ang laman ng naturang van, ngunit 12 sa mga ito ang naisugod sa Baguio General Hospital and Medical Center, kabilang ng driver at ang pasaherong namatay na si Isaiah Kyle Medale na isang mechatronics engineering student. Una rito pababa ang van patungo sa Dagupan City nang nagkataong nahulugan ito ng mga bato at ng gumuhong lupa na nagresulta sa nasabing aksidente. Samantala, lubos ang pasasalamat ng isa sa mga survivor dahil nakaligtas ito sa naturang aksidente. Ibinahagi niya na noong nadaganan ng kanilang sinakyan ay binasag nila ang salamin sa likuran ng van at doon sila lumabas. Sinabi niya na sinubukan pa nilang hilain ang katawan ng namatay na estudyante ngunit dahil sa matinding pagkaipit nito ay hindi nila ito natulungan. Balita mula dito sa Bombo Radio Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Glenda Bakungan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Doon naman mga kaibigan sa Mindanao ay notorious daw na kidnap for ransom suspect arestado ng mga otoridad. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Coronadal. Nasa
kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang isang notorious na kidnap for ransom suspect matapos na mahuli ng pinasanib na puwersa ng 33rd Infantry Battalion at General Escape in Dampton Municipal Police Station sa isang checkpoint. Ito ang kinumpirma sa Bombo Radyo Coronadal ni 33rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Kinilalang suspect na si Adam Ugalinan, 44 anyos, kung saan kasama nito ang anak na si Pamudin Adam, 16, nang mahuli ng mga otoridad. Ayon kay Cabunok, nahuli ang suspect habang papuntang Banak Village kung saan nakuha sa posesyon nito ang 2 Grand Rifles na itinago sa sako. Napag-alaman na si Ugalinan ang prime suspect sa pagdukot kay Pipaw Ang sa Mlang, North Cotabato noong alkalde pa si DA Secretary Manny Piñol. Kaugnay nito, hinigpitan pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa posibleng retaliation ng mga kasama nito. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Bing Pilinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, yung suspect daw sa pananambang sa Vice Alcalde doon sa Ilocos Norte, tinambangan din. May update ang Bombo Radio Lawag. Patuloy na isinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pananambang sa Barangay Kabitauran, Nueva Era, Ilocos Norte, kung saan isa sa mga naging biktima ay suspect din sa nangyaring pananambang kamakailan kay Vice Mayor Jesse Ermitaño ng Marcos, Ilocos Norte. Kinilala ito na si Joey Sia, residente ng Nueva Era sa nasabing lalawigan. Kasama umano ni Sia ang isang nagangalang Albert Uwasan nang sila ay tambangan ng mga suspect na lulan ng berdeng pick-up. Matagumpay na nakatakas sina Sia at Uwasan sa pinangyarihan ng pananambang. Sa inisyal na impormasyon mula sa Ilocos Norte Police Office, walang tinamong sugat si Sia, subalit si Uwasan ay tinamaan ng bala nang hindi pa madetermina na uri ng baril sa kanyang kaliwang paa. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag, Bombo Aileen Arda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Doon mga kaibigan sa lalawigan ng Pangasinan, yung mga deboto daw na nag-alay lakad patungo sa Basilica Minore of Our Lady of Manawag aabot na sa 250,000 katao. May report ang Bombo Radio Dagupan. Umaabot sa 500,000 mga debotong Katoliko ang nagtungo sa Minore Basilica of Our Lady of Manawag bilang bahagi ng kanilang pamamanata ngayong Semana Santa. Ang mga dumayo sa lugar ay nagmula sa iba't ibang bayan at syudad at mga karatig na lalawigan. Kahit na ilang kilometrong paglalakbay ay hindi ramdam ang pagod ng mga nagsagawa ng tradisyonal na alay lakad patungo sa Basilica bilang pakikisa sa paggunita ng mahal na araw. Nakagawian ng puntahan ng mga namamanata ang lugar dahil sa paniniwalang nakapagpapagaling ito sa mga may sakit. Samantala, dumoble rin ang bilang ng mga nagtungo sa ilang pang pilgrimage site dito sa lalawigan, gaya na lamang ng dinarayo rin ng mga deboto na Senior Divino Tesoro sa bayan ng Kalasyaw. Sa pangkalahatan, walang naitala ng mga hindi kanais-nais na insidente sa mga nabanggit na lugar, maliban lamang sa mga nakaranas ng pagod at pagkahilo dahil sa dami ng tao at maalinsangang panahon. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kung dito mga kaibigan sa Metro Manila, ang ginawang washing of the feet ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay kung saan marami ho ang kabahagi dito, mga tauhan ng PNP at gayon din yung mga kaanak ng umano'y biktima ng extrajudicial killings. Doon naman sa Camarines Sur, 11 drug surrenderies at pulis ang nagsilbing disipulo doon sa hugasan ng paa. Yan at iba pang balita hatid ng Bombo Radio Naga. Mga drug surrenderies at isang pulis ang nagsilbi bilang disipulo ngayong taon sa isang simbahan at tinugasan pa ng isang pari ang kanilang mga paa sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Chief Inspector Marlon Antang, Station Commander ng Naga City Police Office Station 4, mismong si Father Hans Michael Borbor, ang parish priest ng isang simbahan sa Barangay Kararayan sa naturang lungsod, ang may nais na siya at 11 mga surrenderies ang magsilbing disipulo ngayong
taon. Anya ang paghuhugas ng paa ng 11 mga drug personalities, isang pagpapakita ng paghuhugas ng kanilang kasalanan at ang tuluyan na nilang pagtalikod sa transaksyon ng iligal na droga. Ayon kay Antang, ikinatuwa naman ang 11 mga hindi na pinangalanan pang surrenderies ang nasabing aktibidad dahil nagkaroon anya ng pagbabago sa kanilang buhay. Samantala, libo-libo namang mga deboto ang lumahok sa isinagawang alay lakad patungo sa kapilya ni Amang Hinulid sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur kagabi. Kabilang na sa mga deboto na lumahok sa aktibidad si Naga City Mayor John Bongat at ang kanyang asawa na si Farah Bongat. Marami ring mga deboto ang nakiisa sa prosesyon ng mahigit sa 12 mga santo sa bayan naman ng Gainsa sa parehong lalawigan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Marami pa tayong balita mga kaibigan hinggil po sa iba't ibang aktibidad kaugnay ng kanilang obserbasyon ng Biyernes Santo. Pero sa ibang balita muna, kumustahin natin ang kalagayan naman ng ating mga kababayan na naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Wao, Lanao del Sur. May panayamang Star FM Manila. Nananatili pa rin sa labas ang mga pasyente sa Wao, Lanao del Sur ngayong umaga. Ayon kay Oliver Ferrares, Administrator sa Wao District Hospital, takot pa rin ang mga pasyente na pumasok sa building ng hospital kung kaya't nagtayo sila ng mga tents. Kahapon marami pa rin ang tubig pero kaninang umaga malinis na pero bawal pa rin itong inumin. Samantalang nananatili pa rin sa labas ang mga residente kung saan nagtayo na sila ng mga tent dahil sa takot na baka may susunod pang pagyanig. Samantala, umabot na sa 60 aftershocks ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa bayan ng Wao, lungsod ng Lanao del Sur simula pa noong Miyerkules Santo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa nasabing bilang na aftershocks, 14 ang naramdaman sa alas 5:20 ng madaling araw ng Abril 12 matapos yarigi ng magnitude 6 na lindol ang Wao, Lanao del Sur. Pagsapit na malala uno ng hapon, naitala naman ang magnitude 4.6 sa layo na 11 kilometro sa ilagang kanluran ng Wao. Natukoy ang epicenter ng lindol sa layo ng 13 kilometro sa ilagang kanluran ng Wao, Lanao del Sur. Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.3 na lindol sa layong 8 kilometro sa ilagang kanluran ng Wao, Lanao del Sur kahapon ng alas 4:01 ng madaling araw. Samantala, may nakitang crack na may habang 4 inches sa Barangay Panang at nasira rin ang 2 moske. Para sa Bombo Network News, Star DJ Antonio mula sa Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa panahon ngayon mga kaibigan, kabi-kabila ang mga aktibidad, mga religious events, pero kakaiba naman yung isang uri ng turo doon sa Iloilo mga kaibigan dahil kasama yung martial arts sa pagtuturo ng relihiyon. Paano kaya ito? Alamin natin sa report ng Bombo Radio Iloilo. Usap-usapan ng isang relihiyon sa lungsod ng Pasay sa Iloilo na kung tawagin ay Cruz Sancti Church dahil sa kakaibang cross at hindi karaniwang mga turo. Itinatag ito ng tinatawag nilang master na si Jimmy Gales na nagmula pa sa South Cotabato, ngunit ito ay pumanaw na noong 2004. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, inihayag ni Mother General Angelina Tacan na nagsisilbing madre at caretaker ng nasabing simbahan na sa 400 ang miyembro nila sa kabuuan. Sa ngayon anya, si Fatima Gales na may bahay ng kanilang founder ang namumuno sa simbahan. Kung ang karaniwang krus ay iisa lang ang pahalang na linya, ang krus naman ng Cruz Sancti Church ay kulay puti at may 3 pahalang na linya na kumakatawan umano sa Diyos Ama, Anak at Holy Spirit. Mismo raw ang kanilang pumanaw na master ang gumawa nito. Hindi rin sila gumagamit ng ostya habang ang kanilang mga miyembro ay tinuturuan ng martial arts. Kilala raw kasi ang kanilang founder na martial arts master. Kung ang simbahang Katolika ay mayroong kardinal, sila naman umano ay mayroong kardinala dahil ito ay babae habang ang kanilang mga madre ay maaring magsagawa ng misa. Taliwas sa paniniwala ng mga Kristiyano, hindi naman ginugunita ng Cruz Sancti Church ang Semana Santa. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, Bombo Lizal Galan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Nakuha naman natin ang Hilagang Mindanao mga kaibigan dahil libu-libong deboto na rin ang bumubuhos doon sa ilang pilgrimage site sa Cagayan de Oro. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Dinarayo ng mahigit 60,000 mga deboto ang dalawang tanyag na pilgrimage sites sa magkaibang barangay nitong syudad ng Cagayan de Oro. Ito matapos na itala ang mahigit 30,000 mga deboto na umakyat sa mahigit 4 na kilometro na Malasag Hill upang magnilay-nilay at manalangin nitong Semana Santa. Sinabi ni Kugman Barangay Kapitan Rick Pacheco na matiwasay naman ang isinagawang pilgrimage ng mga deboto maliban lamang ng ilang mga kontrabando na nakumpiska at nakadeposito sa paanan ng Malasag Hill. Samantala, mala-adventure rin ang ginawa ng nasa mahigit 30,000 deboto habang tinatawid ang siyam na maliliit na ilog bago marating ang shrine ng Our Lady of Guadalupe sa barangay Tablo nitong syudad. Iniulat naman ay PNP Regional Spokesperson Superintendent Lemuel Gunda na isang Jilme Rose Abriol ng barangay Bugo nitong syudad ang natuklaw ng hindi matukoy na uri ng ahas sa Guadalupe site. Samantala, libo-libong pilgrims rin ang dumarayo sa tanyag na Divine Mercy Shrines ng El Salvador City, Sipaka Point ng Talisayan at Our Lady of Lagindingan, Misamis Oriental. Hindi rin nagpapahuli ang isla ng Camiguin na bawat taon ay dinarayo ng hindi bababa ng 30,000 deboto dahil sa maraming religious sites at tourist destinations. Pinakatanyag sa isla ang Panaad kung saan nilahukan ng mga deboto na maglalakad lamang upang libutin ang buong probinsya. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Nakuha naman natin ang Central Visayas mga kaibigan. Bagamat hindi pa kinikilala ng simbahan na isang uri ng milagro, pinagkakaguluhan naman yung imahe ng Veronica doon dahil lumuluha daw ng dugo. Alamin natin ang buong kwento sa report ng Bombo Radio Cebu. Ikinagulat ng caretaker ng ancestral home ng pamilyang San Diego sa lungsod ng Karkar ang di umano'y pagluha ng dugo ng imahe ni Saint Veronica. Sa imahe makikita ang tila dugo na dumadaloy sa kanang mata hanggang sa suot nito. Ayon kay Ricky Nabua na kinilambutan siya nang makita ang pagluha nito ng dugo. Maliban sa imahe ni Saint Veronica ay may dugo rin sa idinikit na imahe ni Jesus at Birhing Maria. Ayon naman sa isa sa mga miyembro ng pamilyang San Diego na si Val San Diego na may dalang mensahe ang pagluha ng dugo ng imahe na nagkataon pa sa pag-obserba ng Semana Santa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nais nitong iparating. Ngunit pagpakita ito ng presensya ng Panginoon sa pamagitan ng mga imahe bilang representasyon. Sinabi rin ni Val na hindi ito ang unang pagkakataon na may kakaibang nangyari sa imahe. Noon ay sinasabing lumuha na ang imahe ngunit hindi nila ito ibinahagi sa publiko sapagkat binabuti na lamang na sila lang ang makakaalam. Ngunit nadesisyon na ngayon nila na ibahagi ito ng dugo na ang iniluha ng imahe. Bunsod nito, nagsidatingan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang makita ang imahe. May mga naniniwala na ito ay isang milagro at may mensahe itong gustong iparating. Taong 1870s pa nang nasa pamilyang San Diego ang imahe ni Saint Veronica kung saan deboto na ang kanilang pamilya. Ngayong araw ay kasama sa ipoprosesyon ang imahe ng santo sa kanilang parokya bilang bahagi ng aktibidad ng Biyernes Santo. Panawagan na lamang ni Val sa publiko na huwag itong pagkaguluhan. Aminado si Val na hati ang pananaw ng mga tao sa nangyari at ayon dito na nasa bawat isa kung paniniwalaan nila o hindi ang pagluha ng imahe at kung ituturing ba nila ito na isang milagro. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo John Ray Igona at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Alamin naman natin mga kaibigan yung aktibidad ng mga kababayan nating Pinoy na nagtatrabaho at nakatira doon sa Israel. Kumustahin natin kung ano naman ang sitwasyon kung ihahambing dito sa ating bansa. May nakalap na report ang Bombo Radio Bacolod. Marami na namang mga Pilipino na galing sa iba't ibang lugar sa Israel ang dadagsa sa Via Dolorosa sa Jerusalem ngayong Biyernes Santo. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lizelle Siton, caregiver sa Tel Aviv at residente ng lungsod ng Bago, lalawigan ng Negros Occidental, sinabi nito na sa panahon ng Semana Santa, mayroong mga simbahan na nag-oorganisa ng mga trip patungo sa Via Dolorosa o ang kalye sa Old City ng Jerusalem na pinaniniwala ang
tinahak ni Jesus patungo sa kanyang crucifixion. Matatagpuan sa Via Dolorosa ang 14 na Stations of the Cross kung saan nagpo-prosesyon at nagdarasal ang mga tao. Ayon kay Siton, pangalawang beses na ito ngayong taon na pupunta ng Via Dolorosa. Anya, kakaiba at nakakapangilabot ang pakiramdam na makaapak sa daan na tinahak ni Jesus bago ito ipinako sa krus sa Kalbaryo. Samantala, maliban sa mga Pilipino at mga pari, marami din anyang ibang lahi na sumasali sa prosesyon sa Via Dolorosa. Pag Friday, most ng mga Pilipino may mga trip sa Jerusalem para mag-procession. Sa diin man sang una si Jesus, bali may station na siya. Kung sa diin siya first station, samtang ginahakwat niya ang krus until 14th station. Ang bahagi ng pahayag ng OFW sa Tel Aviv na si Lizelle Siton. Yan ang ulat mula rito sa Pombo Radyo Bacolod para sa Pombo Network News. Ito si Pombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Pombo! Pombo International News! International News! Pombo International News! Etong si US President Donald Trump tiniyak na handa na sa umano'y panibagong missile test ng North Korea na itataon sa birthday ng founder ng North Korea na si Kim Il-sung. May report si Bombo Neskayabyab Mercado. Kalmado lamang si US President Donald Trump kaugnay sa napaulat na primed and ready na ang umano'y panibagong nuclear o missile test ng North Korea. Ayon kay Trump, isa talagang problema ang Hilagang Korea pero sila na ang bahala rito lalo na kung hindi tutulong ang China na pigilan ang kaalyado nila na Pyongyang. Pahayag ito ng 70-year-old US President kasunod din ng kanyang utos na pagbagsak sa pinakamalaking non-nuclear bomb sa pinaniniwalaang kuta ng Islamic State militants sa Afghanistan. Na-divert naman ang US aircraft carrier at naval strike group nito sa Korean Peninsula. Una rito nalaman ng US monitoring group na 38 North na all set na ang Punggye-ri test site na isasabay sa dapat na 105th birthday ng North Korean founder na si Kim Il-sung sa araw ng Sabado, April 15. Yan ang report. Ito si Bombo Neskayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Matapos ihayag nitong Pebrero na maglalaro pa hanggang 2019 ay mistula namang nais muling magpahinga sa tennis ng Swiss player na si Roger Federer. Maalalang ilang buwan na hindi nakapaglaro si Federer bago bumalik sa torneo noong buwan ng Pebrero ngayong taon dahil nagtamo ito ng knee injury. Pero sa ngayon, sinabi ni Federer, naramdam niyang kailangan uli niyang magpahinga at kailangan makarecover ng kanyang katawan. Dahil dito, iginiit ng 38 anyos na tennis star na hindi muna ito maglalaro sa ATP Tour event bago ang French Open na magsisimula naman sa unang linggo ng Hunyo. Mga kaibigan, yan na ho ang naging kalipunan ng ating mga balita para sa espesyal na edisyon ngayong Biyernes Santo ng ating Bombo Network News. At balikan ko muna ang ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, flood alert sa Mindanao, posible pang ideklara muli matapos makapagtala ng higit sa karaniwang buhos ng ulan dahil sa low pressure area. Ang China may reaksyon naman dun sa pag-atras ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita sa West Philippine Sea at sila raw ay labis na nagagalak. At sa iba pa nating balita sa police report, 10 pasahero ng natabunang van dun sa Tuba, Benguet nagpapagaling na sa ospital. 14 na pasahero naman ligtas doon sa nangyaring aksidente kung saan bumaligtad ang isang van sa lalawigan ng Camarines Sur. At agaw pansin doon sa Iloilo ang isang relihiyon na maliban doon sa mga religious activity nila ay nagtuturo din ng martial art na bahagi ng kanilang pananampalataya. Sa ating balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump tiniyak na handa na sa panibagong missile test ng North Korea. At sa ating balitang pampalakasan, world's number 4 na si Roger Federer kailangang muling lumiban sa torneo dahil aminadong pagod na ang kanyang katawan sa paglalaro. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-log on sa www.bomboradio.com.
At mula rito sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.